Kami ang pangkat, ikatlo at ngayon, ito ang aming radio podcast. Sasagutin namin ang 3 tanong tungkol sa 3 mahalagang paksa na parte ng STG. Una, bakit mahalaga ang SDG na ito? Pangalawa, paano ito mailalapat sa komunidad o barangay? Pangatlo, ano magagawa natin upang hindi tayo mag-aksaya ng mga pagkukunan nito o makamit ito ng hindi nakakaapekto sa susunod na henerasyon at sa kalikasan o kapaligiran? Nakauna nating paksa ay ang pagkakaroon ng quality education. Ito ay ihahatid sa atin ni Aika, MJ at Alexia. At ako bilang kanilang narrator. Ang halimbawa para sa quality education. Real Raza, narito ang mga resulta ng mga gawaing pagganap na itinaga ko sa inyo. Naku po, pinipiling ng Dicho. Ba't ang baba po ang score ko rito? Nakompleto at natagunan ko naman po ang mga kinakailangan para naman. Oo yan, kaso mali-mali naman ang nilalaman ng iyong ginawa. Kasi nga po, hindi ko po masyadong intindihan ang aralin. Tinanong po kita ng isang araw at pinalize lang po ako. Napakadali lang talaga ng aralin na yun. Kung hindi mo ito maintindihan, mabuti na lang kung huwag ka na lang mag-aral at huminto na lang. Umalis na ang estudyante at nagpatungo siya sa principal's office. Magandang umaga po sa inyo, Ginang Rivera. May reklamo lang ako tungkol sa isa kong guro na si Binibining ng Dicho. Sige lang, nak. Bakit mo ito yung naulat sa akin? Meron ba siyang ginawa? Si Binibining ng Dicho po, hindi niya po ako tinutulungan pag ako nahirapan. Lalo na po sa tinatalakay niya po mga aralin. At dahil po rito, ang natatanggap ko po sa kanya mga score ay mga bababa po. Naku, totoo ba yan? Sige, nak. Hahanapan kita ng solusyon dyan. Bumalik ka na sa iyong klase at kakausapin ko siya mamaya. Lumipat na ang scene sa pagkatapos ng klase. Binibining Landicho, ano ang nabalitaan ko na hindi mo raw tinutulungan ng iyong mga estudyante pag sila'y nahihirapan? Ginang, hindi ko naman po kasalanan kung hindi nila naiintindihan ang mga tinatalakay ko. Mas lalo na kung madadali lang naman iyon. Kailangan mo pa rin tulungan ang mga hindi nakakaunawa. May mga estudyante talagang nahihirapang intindihan ang ilang aralin at hindi natin sila dapat husgasan basta't ginawa nila ang kanilang makakaya. Maraming salamat para sa inyong ibinahaging halimbawa para sa paksang quality education, Alexia, MJ at Aika. At ngayon, magpatungo naman tayo sa ating pangalawang paksa. Ngayon, ang ating pangalawang paksa ay ang reduced inequalities na ihahatid sa atin ng ating narrator na si Mayan, Resha at Charlene. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pagbaba ng hindi pagkapantay-pantay o reduced inequalities. Ang pagbawas ng hindi pagkapantay-pantay ay nangangahulugang pagbibigay ng pantay na karapatan at oportunidad sa lahat, anuman ang kanilang edad, kasarian, katayuan sa buhay o kakayahang pinansyal. Layunin nitong magbigay ng patas sa pagkakataon ng bawat isa upang umunlad. Narito ang ilang halimbawa kung paano ito na ipapakita sa ating pang-araw-araw na buhay. Example 1, sa paaralan. Ba't may scholarship program pa yung school? Para yun sa pagpapababa ng hindi pagkakapantay-pantay. Paano? Kasi hindi lahat kaya magbayad ng tuition. Pag binigyan ng scholarship yung mga deserving pero walang pera, nagkakaroon sila ng pantay na chance makapag-aral. Kaya pala, para walang may iwan? Exactly! Edukasyon dapat para sa lahat. Ipinapakita ng scholarship program ng edukasyon ay hindi lang para sa may kaya, kundi para sa lahat ng may pangarap at kakayahang mag-aral. Example 2, sa barangay. May libreng medical mission ngayon. Para mabawasan yung agwat aling rosa. Anong agwat? Yung sa may kaya na kapag pa-check up agad, yung iba hindi. May mga libreng serbisyo, pati yung mga mahihirap nakakuha ng gamutan. Mas healthy yung buong barangay. Tama. Mas okay talaga kapag lahat ay naalagaan, no? Sa pamamagitan ng libreng medical mission, mas maraming taong nagkakaroon ng access sa serbisyong pangkalusugan, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Example 3, sa trabaho.
Okay team, bakit natin ini-encourage ang PWD at solo parents mag-apply? Kasi sir, bahagi yan ng pagbabawas sa hindi pagkakapantay-pantay. Explain mo nga. Dati kasi, madalas silang natatanggap kahit qualified. Ngayon, binibigyan natin sila ng pantay na oportunidad. Kapag patas ang pagtato sa lahat, mas produktibo at mas masaya ang kumpanya. Good, dapat walang maiwan sa pag-unlad. Ang pagbibigay ng pantay na oportunidad sa trabaho ay nakakatulong upang mabawasan ang diskriminasyon at magbigay ng pagkakataong umunlad ang lahat. Pangwakas, ang pagbaba ng hindi pagkapantay-pantay ay nagsisimula sa paggalang, pagbibigay ng pantay na oportunidad at pagtutulungan. Kapag walang naiiwan, mas nagiging makatarungan at mas maunlad ang ating komunidad. Maraming salamat muli, Mayan, Resha at Charlene, sa paghahatid ng pangalawang paksa na Reduce Inequalities. Ngayon, magpatungo naman tayo sa ating pangatlo at pinakahuling paksa. Ang pangatlo at panghuling paksa na Climate Action na ihahatid sa atin ni Aika at ako bilang narrator muli. Ang susunod natin na pag-uusapan ay ang Climate Action. Ang una nating sasagutin na tanong ay bakit mahalaga ang climate action? Mahalaga ang climate action dahil sa climate change na nangyayari sa mundo na naaapektuhan ang kabuhayan, agrikultura at kaligtasan ng tao. Mga sakuna na nangyayari ay dahil sa polusyon at hindi pagprotekta sa kalikasan na nakakaapekto sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Napakahalaga ng climate action dahil sa patuloy na pag-init ng mundo o global warming na mas nagiging madalas at mas mapanganib ang mga kalamidad. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mas magiging mahirap ang buhay ng mga susunod na henerasyon. Mahalaga rin ang climate action upang mapangalagaan ang ating kapaligiran at matiyak ang isang ligtas, malinis at maunlad na kinabukasan. Ngunit huwag mag-alala. Maaring isabuhay ang climate action sa ating sariling tahanan, paaralan at komunidad sa pamamagitan ng paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok, pagtatanim ng puno, halaman at gulay, pagtitipid sa tubig at kuryente sa pamamagitan ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Ito ay nakakadagdag sa ating mga resources at nakakabenepisyo para sa atin at sa mga susunod na araw. Mahalaga rin ang pakikilahok sa cleanup drives, tree planting activities at iba pang programang pangkalikasan ng barangay. Sama-samang pagkilos ng bawat mamayan ay malaking tulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Pinakahuli ay paano o ano ang magagawa natin upang mapangalagaan ang kalikasan at kapaligiran para sa susunod na henerasyon na hindi nakakaapekto ng masama rito. Bilang mga responsableng mamamayan, marami tayong magagawa upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Maaari nating isabuhay ang 5 R's ng waste management. Refuse, reduce, reuse, recycle at rot or compost upang mabawasan ang basura at mapangalagaan ang ating likas na yaman. Dapat din nating iwasan ang single-use plastics. Gumamit ng mga reusable na kagamitan tulad ng eco bag, tumbler at food container. Kung maaari, maglakad, magbisikleta, gumamit ng pampublikong sasakyan upang mabawasan ang carbon emissions na nadudulot ng global warming. Mahalaga ring suportahan ang mga programang pangkalikasan, hikayatin ang pamilya, mga kaibigan at komunidad na makiisa sa mga gawaing pangkapaligiran. Higit sa lahat, ang disiplina, pananagutan at pakikiisa ng bawat isa susi upang maprotektahan ang ating kalikasan at matiyak na isang mas maayos na mundo para sa mga susunod na salinlahi at upang may maabutan silang kagandahan ng kapaligiran. Oo na. Wait lang, itatapon ko lang yung mga plastic natin. Ha? Nasaan yung basaran para sa di nabubulok? Tapon ko na lang dito sa nabubulok. Wala naman yata makakapansin, no? Kaso, di ba nakakasira ito ng planeta natin? Hinahintay na ako ng kaibigan ko eh. Kaso, ang layo-layo naman di nabubulok na basurahan. Nasa food court pa yata. Tinatamad pa ako eh. No! Dapat ko alagaan ang kalikasan para sa susunod na henerasyon. Aika, halika na. Bilisan mo. Wait lang! Tapon ko lang yung basura natin sa food court. Walang di nabubulok na basurahan dito eh. Wait lang!
Pinakahuling paalala, ang climate action ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat isa sa atin. Maliliit na hakbang tulad ng tamang pagtatapon ng basura, gaya ng halimbawa na inyong napakinggan, pagtitipid sa likas na yaman at pagtatanim ng mga puno, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago kapag sama-sama natin isinasagawa. Kung kikilos tayo ngayon, mapapangalagaan natin ang ating kapaligiran at maiiwan sa susunod na henerasyon isang mas malinis, mas ligtas at mas sunti ang mundo. Tatandaan natin, ang pangangalaga sa kalikasan ay pangangalaga rin sa ating kinabukasan. Muli, ang mga paksa o SDG na quality education, reduce inequalities at climate action ay magkakaugnay na layunin na naglalayong bumuo ng isang lipunang may pantay na oportunidad, dekalidad na edukasyon at malinis at ligtas na kapaligiran. Pinapaalala ng mga SDGs na ito na ang pag-unlad ay dapat paranasan ng lahat habang pinangangalagaan ng kalikasan upang matiyak ang isang mas maunlad, makatarungan at napapanatiling kinabukasan para sa kasulukuyan at sa mga susunod na henerasyon. Muli, maraming salamat sa pakikinig sa aming edukasyonal na radio podcast tungkol sa 3 paksa na parte ng 17 SDGs o Sustainable Development Goals. Naway marami kayong natutunan mula sa aming mga binigay na halimbawa at explanation sa bawat paksa. Yun lamang at hanggang sa magkita tayo muli.